Kung ikaw ay edad 20 to 30, focus on learning how to do things properly. Kahit niya isang maliit na company, mag-empleyo ka muna para matutunan mo kung ano ang kung anong ginagawa sa mga simpleng trabaho. Find a good boss at a good company rather than just chasing. Hello po mga kababayan, si Dante Maravilla. So dito tayo sa ating bagong channel, Dante Talks. Ano yan, Mr. Maravillas, yung topic mo? It is about experiences. May nabasa kasi ako mga kababayan about experience. Sabi nga po, experience niya is expensive. Naniniwala kayo na expensive yung experience? At may rason kung bakit expensive siya. Kaya kung may mga anak kayo na bagong graduate, advise ninyo na kailangan may experience. Huwag sila basta basta sumusuko sa trabaho. They have to gain experiences muna. Siyempre dapat mag-start sa ibaba as you want to gain experiences in life. Sabi nga ng isa sa mga mga best success quotes na nabasa natin, yung libro ni Robert Kiyosaki, sabi niya po, yung edukasyon niya, education is cheap. Para sa kanya, yung education is cheap. Pero sa atin, mahal yung education. Mahal ang tuition. Diba? Pero sa kanya, sabi ni Robert Kiyosaki, education niya is cheap. Experience is expensive. Naniwala kayo? Ganun po ang pananaw ni Robert Kiyosaki. Kaya sabi ko sa inyo, experience is expensive. At may rason kung bakit expensive yung experience po. Di ba may narinig kayo na experience is the best teacher? Di ba? At sabi ng isang pinakang mayaman na Chinese businessman na si Jack Ma. Siguro familiar kayo kay Jack Ma. Yung founder po ng Alibaba Group of Companies. Sabi niya po, life is about collecting experiences rather than just working. Kaya yung advice niya mga kababayan sa isang lecture, yung audience niya mga kabataan. Sabi niya, dapat matutunan natin na kung ikaw ay edad 20 to 30, focus on learning how to do things properly. Kahit niya isang maliit na company, mag-empleyo ka muna para matutunan mo kung anong ginagawa sa mga simpleng trabaho. Find a good boss at a good company rather than just chasing a prestigious brand or brand name. Gusto mo agad kilalang company. Wala ka pa man masyadong experiences. So you really have to gain experiences muna. Kasi nga po, experience is expensive. Sa totoo lang po. And that is for a good reason. Kaya based sa akin pong experience mga kababayan, yun ang dahilan kung bakit noong una akong mag-employ ng trabaho, maging isang reporter po, sinagaan ko kahit walang sweldo. 1 year and 9 months. Nagtrabaho po ako. Wala nang problema sa akin. Hindi ako sweldoan. Kasi anyway, hindi pa man ako graduate. Second year college pa lang ako. So sabi ko, imbes na ako pumasok sa isang mass communication school, di ba? O mag-aral sa isang university na nag-offer ng journalism. Ako, management management student po ako noon kasi second year college pa lang ako. Pumasok na po ako sa pag-reporter. O di ba? Actual. Pumasok ako sa Radyo Filipino, yung pag-ari ni Danding Coangco, Ambassador Danding Coangco. Yun ang first experience ko po mga kababayan. And I tell you, after na mag-reporter ako for free, 1 year in 9 months, walang sweldo po, minsan nabibigyan-bigyan din ng allowance.
ng aking mga kasama sa radyo. Yung mga announcers, bibigyan akong 200, 300, 100. Okay na yun. Nang ako makagain ng experience, pinag-agawa na ako ng mga radyo. Kaya kinikwento ko sa inyo, hindi po ako nag-apply ng trabaho sa ibang radyo. Isa lang akong beses nag-apply, mga kababayan. Nung mag-reporter ako, estudyante pa ako, at age 17. You see, afterwards, pinag-agawa na ako, mga kababayan, ng mga radyo. Kasi ang bata-bata pa niya nito, magaling at matapang. Hindi pa ako graduate noon. You see? So ito yung mga kababayan sinasabi natin, experience is expensive. Pero nakuha ako ng libre. Pero pag you gain experience, pag-aagawan ka na, yun ang punto natin, mga kababayan. Pag na-perfect mo na yung trabaho, then hindi ka na pwedeng baratin. Yun ang ating punto. So apply in this experience, mga kababayan, sa ibang craft, sa ibang creative industry, mga kababayan. Minsan naririnig natin ang ganito mga pananalita. Pwede niyang bigyan mo naman ako ng konting favor. Just a quick favor anya for me, or it will be anya a great exposure. Kaya lang, mga kababayan, the reality is that exposure does not pay the bills. Baka yung iniisip ng tao na humihingi ng favor sa iyo, libre lang yung gagawin mo. Kasi madali lang anya naman yan sa iyo. So parang yung tingin sa iyo, puro na lang libre. Hindi naman pwedeng maaari ang ganon, lalo kung ikaw ay isang designer, isang artist, mga kababayan. Di ba? Dapat with your experience, you have a price. Because that is your craft. Yan ang punto natin, mga kababayan. So, yan ang purpose kung bakit natin pag-uusapan ito na topic about experience. Na naririnig natin that experience really is expensive po siya. And your experience, halimbawa writer ka, photographer ka, or designer ka, editor ka, isa kang creator, di ba? So, if people wanted your experiences or want your knowledge, dapat naman po they have to pay your rate. Hindi pwedeng puro na lang libre. Di ba po? Hindi po pwedeng yung madali lang naman yan sa iyo kasi alam ko naman magaling ka. Lalo kung designer ka, di ba? Yan yung hanap buhay mo. Huwag namang baratin. Because actually, you're not paying for the minutes. You're paying for the years of experiences. Kung isang kliyente, mga kababayan, ay nagreklamo kasi madali lang naman na ginawa mo anya, 30 minutes mo lang ng ginawa, kaya ka nga nagpapagawa kasi kahit isang buwan, hindi mo yun magagawa. Wala ka mang craft na ganon. Wala ka mang talent, I mean. That is not your craft. Yun ang rason kung bakit ka nga nagpapagawa kasi hindi ka marunong. Di ba? Kasi kung marunong ka, di ikaw na lang gumawa. Ba't ka pa magpapagawa sa isang designer kung kaya mo man mag-design? Yun naman pala. Di ikaw na. Yun ang punto natin. Kanya-kanya tayong skills, kanya-kanyang talent. At yun naman yung craft niya, yung pagiging designer halimbawa. So dapat makita mo yung tinatawag na invisible work. The rate na binabayaran mo doon, or sinisingil sa'yo pala kung ikaw yung client, includes the thousands of hours of failure. Yung expensive gear, the software subscription, and the sleepless nights mastering your craft. Kaya ako po kung nagpapagawa ako ng design, hindi ko binabarat po. Dahil yung mga computer programmers, talagang binabayaran ko ng tama. Kasi alam ko naman, unang-una hindi man ako marunong. Sila yung marunong yan eh. Di ba? So kung ilan yung rate niya, pwede ka naman tumawad. Huwag naman barat. Kasi yun ang craft niya.
So may respeto dapat tayo sa craft ng bawat isa. Yun ang punto natin sa ating discussion mga kababayan ngayon. So kung naging madali alimbawa yung paggawa, yun ang rason mo kaya gusto mong baratin. Madali mo lang naman na yung ginawa eh. Di ba? Di na justify mo yung pagbarat kasi madali mo lang naman ginawa. Madali niyang gawin yun kasi yun ang skills niya, yun ang mastery niya. So yung tanong sa'yo ganito, bigyan kita ng bigyan kita ng 1 buwan. Kaya mong gawin yun na gawa ko sa 30 minutes? Hindi, di ba? Kaya ka nga kumuha ng expert na tulad ko. O di ba? Ganon ang punto dyan mga kababayan. Nagawa niya yon kasi expert siya doon. Hindi ko mo madali lang niyang ginawa. Pwede mo na siyang baratin. Di ba? Yun ang punto natin. Ngayon, may mga pwede naman tayong ilibre. Pero dapat may limit din. Baka isipin ninyo, puro naman lang Mr. Maravillas. Gusto mo, may bayad palagi. Kaya nga po kami sa advertising media, may mga politiko for example na nasa mainstream media. That is our actually policy of the station, TV and radio. Pag election season gusto magpalibre na interview, bawal yun sa amin. Bawal ang libre. Kasi tingnan ninyo, nagbabayad kami ng sweldo, nagbabayad kami ng kuryente, operations, etc. Pagkatapos, magpapalibre yung politiko para sumikat. Di ba? Pagkatapos, nung manalo, magnanakaw man lang. Di kung gusto niya magpasikat, ayaw niyang magbayad ng advertisement sa amin, di itry niya na mag-ikot sa buong Pilipinas gamit yung sasakyan lang at mga tarpaulin. Di ba? Hindi mo man yun pwedeng gawin for free. You have to pay for the yung transportation para sa pagkagabit ng mga tarpaulins, yung imprinta, magbabayad ka pa rin, di ba? Pero using the digital media, madali na lang. So, bakit pagdating sa amin sa mainstream media, libre? Pagkatapos, pagdating doon sa outside tarpaulins, obligado sila na magbayad. Nagets na ninyo? So yun mga kababayan ang ibig sabihin niya. So may limit mga kababayan sa libre. So pagdating po dito sa mga craft na to, mga creative work, wag laging libre. You have to pay for the craft, for the talents nitong mga artists. So yun ang punto natin mga kababayan dito sa ating topic that experience is expensive. So next time mga kababayan, if someone asks for free work, try saying this: I love to help. Pero hindi naman na pwede na puro na lang libre. Kasi may mga expenses din tayong binabayaran. Di ba? And that is also my craft. So, ganun lang. So, para sa ating mga creatives, stop apologizing for your pricing. Yung talent po ninyo ay isang specialized skills ya. It's not a hobby that they can get for a discount. So, ang final reminder natin, mga kababayan, if they want the expertise, then they have to pay the fee. Ganun lang po yun. So, para doon sa mga creatives, mga malikhain, ika nga sa Tagalog, huwag kayong mahiya na presyohan din ninyo ang inyong talents, your skills, because that is your craft na dapat may presyo din. Tama po? At yun ang inyong hanap buhay naman na dapat nating i-recognize, irespeto natin. At dapat may tag price din siyempre. Okay po? So kung nagustuhan ninyo mga kababayan yung ating episode ngayon about experience na sabi natin,
experience is expensive. And may rason kung bakit expensive yung experience po. Click subscribe po dito sa ating bagong channel, Dante Talks. Iba naman yung ating topic, hindi lang puro politika. And i-share ninyo sa inyong mga kaibigan na may ganitong interest na baka mapulutan din nila ng aral at makatulong sa kanila pong gross. Okay pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.